Ayun, magandang araw mga kapobre. Nandito na naman kami ni Kuya Adel para sagutin yung mga bagong nag-comment tungkol sa mga magpapagawa ng sasakyan. Tapos shout out po sa mga nagpagawa na dati at mga magpapagawa pa. Sige Kuya. Okay, isang magandang hapon muli sa inyo lahat. Muli, ito na naman kami ni Makapobre at si Kuya Adel. Sasagutin natin yung mga bagong tanong o mga nag-effort sa atin. Kahapon, sinagutan natin ng mga katanungan ng iba. Ngayon, puro bago to ha. Okay, unahin na natin si Mitch Lim. Sabi dito ni Sir, Brother Cromax, gusto ko magpagawa kahit abutin 1 million, 1M. Basta maganda, pure stainless. Double cab, gasoline engine, lift up with aircon and power steering. Ayan. Teka, Bacolod si Sir, Bacolod City, no? Yung kasing ginawa natin na double cab na dineliver natin ng Atimonan, diesel engine yan, diesel engine, ano? Ito gasoline. Ang pagkakaiba nilang dalawa, yung kasi ang presyo nun 700 yon, no? Pero yung makina nun dati na, ipin-overhaul lang natin. Itong kay Sir, yung gasoline engine, medyo mas mataas to kasi bibili natin ng surplus Japan. Kumbaga, para bang, iba kasi yung presyo ng ipin-overhaul kaysa sa bibilin. Kumbaga, mas mahal ang bibili natin sa surplusan. Kasi wala pang kwan yun eh. Ipaparehistro pa natin ng bago. Kaya, kung yung 700 dating makina, tingin ko, mas mahal ito, abutin to ng, rough estimate lang naman to. Kasi pag bumili tayo ng makina ng ganong malaking makina, kasi double cab, no? Kailangan niya malaking makina. Kamukha nung mga 7K, nakakabit sa Revo. Yan, ganun mga makina kakabit yan. Sample lang naman. O kaya makina ng Toyota na Beams. Yan, yan ang mga malalaking makina eh. Tama-tama dyan yan sa haba ng sasakyan na yan. Kaya lang, medyo tataas nga ang presyo, gawa ng bibili natin sa surplusan. Tapos ipaparehistro natin yan, bagong chassis, bagong makina. Sa mga tuwid, kung rehistro niyan, bagong-bago, nakapangalan kay Sir, kung sakasakali. Ayun, kaya mas mahal talaga siya kaysa doon sa ginawa natin na double cab, ano? Yun. Pero sabi rin ko, kahit ito abutin ng 1M, nakakaintindi si Sir. Kumbaga parang alam niya yung galawan sa talyer eh. Alam niya. Okay. Mr. Eugene Alex. Okay. Comment lang niya. Wow. Ang ganda niyan. Ala Rubicon style. Wrangler Jeep po ba? Ayun. Yung gagawin mo ngayon ng 4-door? Yung 4-door. Wrangler po yun. Wrangler na 4-door. Kasi pangkaraniwan sa nagpapagawa sa atin, puro 2-door. No? Yung kay Sir, kung yun eh. Kumbaga, iba sa lahat ng ginawa natin, 4-door siya na Wrangler. Tapos, ang makina nito ay 2L Turbo na Japan. Pagka si 2L Turbo, iba 2L at saka Toyota L. Ayan, dumidepende lang ako sa mga mas makakuha sa atin sa makina. Kasi kahit nagkaroon tayo, hindi natin sinasabi na tayo ng fan, kasi merong mas nakakaintindi sa atin eh. Ayun, mas maganda naman 2L Turbo. Ayan. Bali, itong 2L Turbo na to, yan ikakabit natin sa 4-door na Wrangler. Ayan. Ganyan, hindi siya automatic. Kung siya manual lang. Tapos may aircon. Yung ginagawa natin 4-door, pipinturahan yan. Kahit stainless yan. Hindi stainless na palalabasin. May pintura yan. Wait, idugtong mo na yan, nag-comment na kung magkano daw abutin ng 4-door. Yung 4-door, kasi yung makina noon, hindi sa atin manggagaling. Makina nung may-ari, nung bumili. Ayun pala. Makina nung sasakyan niya, dadalhin sa atin. Tayo lang ang magmamounting. Ang inabot nung kay Sir na yon ay 750 yun. Ang sa amin doon, kaha, mga aircon, gulong, under chassis. Ang wala lang sa amin doon, makina transmission. Pati mga radiator nung kasi nga, kukunin si makina doon sa sasakyan nila na nasa bahay. Kumbaga, ililipat yung mga makina radiator dito sa ginagawa natin na Wrangler. Kaya halimbawa, kung sa iyo na yung makina, magkano? Kung sa amin ang makina at ganung 4-door, medyo mataas sa abutin, no? Siguro, nasa
8 to 900 yun. Kasi, kumbaga, kaya nga tumaas ang presyo, stainless na siya, pipinturahan pa. Di ba? Doble gastos. Sa stainless. Yung iba, stainless, yun na lang, babaping na lang yun. Itong kay sir, hindi. Stainless na, pipinturahan pa. Tapos, bago lahat ang gulong. Bago lahat ang gulong. Mga pang-ilalim, bibilin talaga natin yan. Kumbaga, hindi naman kaya, yung iba kasi kaya mura, isang lumang sasakyan, ni-restore. Kumbaga, ni-repress. Mura yung ganon. Itong bagong gawang kaha, bagong bilhin chassis, sa panahon ngayon, kung ikukumpara natin nung 1990s, napakamurang bilihin. Ngayon, 2024 na, no? Isipin mo yung laki ng diferensya ng presyo. Yun. Taas na lahat eh. Nung early 90s, ang bilihan ng chassis ngayon, ito, 25 lang bilhin namin noon. Ngayon, 26 na. O ilang beses pumoble presyo. Yun. Kaya nga dito sa Kwan, sa mga buyer, inyo-offer natin yung mga nire-replace lang, ano. Pero sa mga medyo makakaluwag naman sa pera, nagpapagawa ng bago yan. Kahit alam nila na mahal. Kasi gusto nila bago eh. Yun. Okay. Magkano po aabutin lahat ng pagkatapos? Si Chris Polido. Alin yung tinutukoy dito ni Sir? Yun din? Yun na yun, yung double cab. Yung double cab na 4-door. Napaliwanag natin. Di Encina. Yun. Boss, naputol yung brake line. Fitting ko sa rear. Sa kundaw. Rear right hand side. Pwede ba brake hose na lang ipapalit ko? Dapat lang talaga may brake hose ito. Kasi hindi pa pwede walang brake hose. Kada gulong niyan, dapat may brake hose dyan. Hindi mo po pwedeng... ito sa unang pagkakaintindi ko ha, kailangan may brake hose kada isang gulong niyan. Kasi yung brake hose yan ang gagalaw sa... kasi goma siya eh. Sa galaw, kailangan goma. Hindi po pwedeng i-rerekta mo sa taas na copper tube, mapuputol talaga yun. Okay. Medyo kwento ang tanong ni Sir eh. Dapat maliwanagan pa yung tanong niya. Kasi ang binabanggit dito, line fitting sa rear right hand side. Pwede ba brake hose na lang ipalit ko? Kasi maraming fitting dun eh. Kung matutumbok ni Sir yung pinaka-kwan niya, yung fitting na sinasabi, masasagot natin yung ayos yan. Pero sa ginagawa natin, kada isang ganyan may brake hose, doon isusuksak yung copper tube papunta sa hydrovac. Okay. Manny Yarte, sabi rito, Sir Cromax, pwede ba gawing mini wheelies yung multi-way na drop side at magkano? Watching from Riyadh. Okay. Ano ba yung multi-way na sinasabi ni Sir dito? Hindi ko kabisado multi-way na sasakyan Wala bang picture si Sir? Send na lang sa Oo. Messenger. Kasi gagawing wheelies. Sa mga pag wheelies kasi may chassis to eh. May chassis. Hindi ko alam multi-way na sasakyan eh. Ngayon ko lang dapat yung multi-way eh. Ang alam ko multi-cab na Suzuki. Nasa harap ang makina, no? Hindi naman po pwede yun. Yun. Sir, padala kayo ng picture para sasagutin natin maayos. Send nyo na po sa Messenger. Hello, mga pobre. Walang kwento, number lang ito. Sabi niya, hello mga pobre. Is the FPJ Cruiser blue? Nasagutan natin kahapon. Okay next, na to. Next. Wala na. If I buy Willys Maxi Kit from MD1, nasagot na kahapon to. Okay na. Okay na? Shoutout ka na tayo. Shoutout tayo sa ating mga unit na nandito. Unit nila nandito. Pero, itong ating mga customer, karamihan dito nasa ibang bansa. Ayan, kumbaga kaligayahan nila na mabanggit ang pangalan. Siyempre, kahit tayo kailangan ko natin sila. Ang umorder sa atin ng 4-door at nagpagawa sa atin ng kugutan si Sir Cesar Kubkubi. Ayan, shoutout Sir Cesar. Okay. Shoutout din kay Sir Jerry Bilen. Yung may-ari ng owner yon, yung ginawa nating box type. Nandito na si Sir. Dumating na. Dumating na. Yo, hindi shoutout lang natin naamoy si Sir. Wala pa Pupunta rin dito yan. Si Sir Nestor Balagtas. Yan ang supporter ng Cromax. Ayun, shoutout Sir, palakas ka Sir. Okay, shoutout Sir. May sakit siya? Nung isang buwan. Nagkasakit? Okay. Pagaling ka Sir, pagaling. Tuloy-tuloy ang ating pagbablog dito. May mapapanood ka na lagi. Okay.
Si Sir Nick Garcia. Ito, may-ari nito. Ayan. Mamaya ikutan ko yan. Oo. Tapos na to eh. Kumbaga, kinukuha lang natin. Iniikot muna nating mabuti. Yung mga dapat kuting-tingin pa. Pero tapos na siya. Eh, nakasilip ako ng medyo may kuting-tingin. Ayan, hinihipo natin ngayon. Para mamaya, okay na. Wala nang problema. Okay. Si Sir Toto Maramot, yung may-ari nitong owner type jeep na to. Sir Mio. Maramot. Ayun. Si Sir Mio Maramot. Yung may-ari ng owner na Tiga Laguna. Yan, mamaya papakita natin sa vlog. Bali, ano na like mo lang nun? Yung hinihintay natin? Salamin. Yung salamin. Okay. Tempered. Hinihintay natin yung ano, yung Gagawing salamin tempered. ng bintana. Kasi tempered. Pag tempered kasi niluluto, dinadala pa sa Caloocan. 2 weeks pa yata yan. Ayan, medyo matagal kasi yung tempered eh. Kumaga niluluto pa siya. Sige. Okay. Meron pa? Shout out. Wala na. Ayun, yung mga unang nagpagawa. Shout out. Oo, sa lahat ng mga unang nagpagawa sa atin. Oh, taga Pasig si Sir ano. Oo. Shout out sa inyo lahat. Ayun, taga Iloilo. Shout out. Okay. Hindi naman natin mabanggit lahat sa inyo lahat. Lahat na natin yan. Ayun, okay na. Paalam na tayo kuya. Okay. Muli po ay dito muna. Hindi naman nagpapaalam. Kumbaga magtatrabaho muna kami. Oo. Ayan. May mga trabaho pa. Okay, tutuloy na natin. Sige. Kasi ito, tututukan ko muna. Sige, magandang araw po. Hanggang dito na lang ang aming update. Maraming salamat sa panonood mga kapobre.